Muling umani ng atensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag laban sa Philippine Coast Guard, PCG. Isang institusyong dapat ay tagapagtanggol ng karagatan, ngunit ngayon ay tinawag ng kongresista bilang Philippine Crocodile Guard. Sa kanyang matapang na post sa Facebook, binulgar ni Barzaga na nakatatanggap siya ng maraming threat na umano'y nagmula mismo sa loob ng PCG. Sa halip na manahimik, mas lalo raw siyang pinatapang ng mga pagbabat. Aniya, I receive plenty of from the Philippine Crocodile Guard, pero wag kayong mag-alala, di nila ako kayang patahimikin. Water cannon lang galing China, iyak na agad sila, ako pa kaya. Ang post na ito ay agad nag-viral at nagdulot ng matinding diskusyon sa social media. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa kongresista, sinasabing tama lang na may bumatikos sa katiwalian, habang ang iba naman ay nagbabala na maging maingat siya sa mga salita, lalo na't isa itong direktang akusasyon laban sa isang uniformed agency ng gobyerno. Ayon kay Barzaga, ang kanyang panawagang ipa-abolish ang PCG ay hindi basta emosyonal na tugon, kundi bunga ng matagal na obserbasyon sa umano'y malawak na katiwalian, kapabayaan at politikal na impluwensya sa loob ng ahensya. Giit niya, kung ang Coast Guard ay nagagamit lamang para manakot o protektahan ang interes ng iilan, wala itong karapatang gastusan ng buwis ng sambayanan. Matagal na ring kritikal si Barzaga sa PCG, lalo na matapos ang ilang West Philippine Sea incidents kung saan tinamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino. Para kay Barzaga, imbes na magmatapang sa sariling mamamayan, dapat daw ay pagtuunan ng ahensya ng pansin ang pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino at sa teritoryo ng bansa. Sa mga nakalipas na buwan, lumabas din ang ilang aligasyon na may mga opisyal ng PCG na sangkot umano sa mga anomalya sa procurement at misuse of funds. Ayon sa kongresista, ito raw ang dahilan kung bakit tila hindi siya nagugustuhan ng ilan sa loob ng ahensya. Dahil hindi siya natatakot ilantad ang katiwalian kahit sino pa ang masagasaan. Dagdag pa ni Barzaga, kung ang ahensya ay ginagamit na lamang para manakot sa mga nagsasabi ng totoo, hindi ito dapat pinupundohan ng buwis ng mamamayan. Ang tapat na serbisyo ay hindi dapat ginagantihan ng pagbabanta. Sa ngayon, tahimik pa ang Philippine Coast Guard hinggil sa mga paratang ni Barzaga. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanilang kampo, ngunit inaasahan ng publiko na magbibigay sila ng malinaw na sagot upang linawin kung may katotohanan nga ba ang mga akusasyon. Samantala, sa Kongreso, may ilan na nagsasabing labis ang pananalita ni Barzaga at posibleng maharap ito sa ethics complaint dahil sa paggamit ng mapanirang salita laban sa isang ahensya ng gobyerno. Ngunit ayon sa kanyang mga taga-suporta, ito ay panibagong hakbang lamang ng mga gustong patahimikin siya matapos ang mga nauna niyang pagsisiwalat sa umano'y flood control corruption na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal. Sa huli, nanindigan si Barzaga na hindi siya uurong. Para sa kanya, ang kanyang laban ay laban para sa transparency, accountability at katotohanan. Anuman ang magiging sagot ng Philippine Coast Guard, malinaw na nagbukas na naman si Kiko Barzaga ng isang malaking pambansang usapan tungkol sa kung sino nga ba ang tunay na nagsisilbi sa bayan at kung sino ang mga tahimik na umaabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng watawat ng serbisyo publiko. Habang wala pang pinal na resulta, ang mensahe ni Barzaga ay nananatiling matalim. Hindi niyo ako kayang patahimikin. Hindi ako takot sa mga bantang galing sa mga buwaya. Mas takot ako sa bansang mananahimik habang nilalamon ng katiwalian.